Bago nga ang isip nitong si Tanggol matapos siyang makausap nitong si Marcelo. Tama nga naman ang kanyang sinabi, hindi siya pwedeng basta-basta na lang siya lumabas ng kulungan. Hindi rin niya magagawa ang nais niya na paghiganti kung maging isang mahinang nilalang siya, lalo't alam ni Marcelo na malaking tao ang kanyang kaharapin at hindi ito basta-basta. At isa pa, hindi rin basta-basta ang magiging buhay niya sa labas kung isa siyang pugante. Magiging masikip ang kanyang mundo sapagkat hindi siya malaya at lagi siyang hahabulin ng batas. At wala rin siyang tao na mapupuntahan. Naman, bumalik na lamang sila sa loob ng kulungan. Dito nga ay may naisip si Marcelo. Kailangan niyang paamuin itong si Tanggol at meron siyang pinaplano. At walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kanyang kaibigan at dating amo na walang iba nga kundi itong si Don Facundo na isa din sa pinakamakapangyarihan na nga ang araw na pinakaantay ni Tanggol ang makulaya siya. At sa panibagong buhay na tatahakin niya ay magbabago ang mundo dahil sa pagkakataong ito ay magiging alalay siya nitong si Marcelo at ititrain din siya upang sa ganun marunong din siya. Pareha sila ng negosyo ng kanyang tunay na ama na makapangyarihan din at isang kinakatakutan na nagtutulak din ng malalaking shipment ng droga. Kalaban ni Don Facundo ang kanyang tunay na ama at dito ngay matututo ito ang si Tanggol. Ang layunin lang niya ay magiging makapangyarihan nang sa ganun makapaghiganti siya sa taong nanakit nga kay Mokang at mabigyan nga ito ng katarungan. Kakataong yun ay wala nang pakialam nga itong si Tanggol sa bago niyang buhay na tatahakin. Wala na rin siyang pakialam kung nasa mabuti siya o nasa masama. Ang nais lang niya dahil wala na rin ng mga saysay ang mga pagbabago niya. Ang nais lang niya ay makamtan ang katarungan na nararapat kay Mokang at hindi nga ito basta-basta makukuha niya kung wala siyang kapangyarihan. Kaya naman papasukin niya ang mundo na hindi niya pa kailanman napasok. Sa pamamagitan nga nitong si Marcelo, siya ang magtuturo sa kanya ng lahat-lahat. Nakitaan kasi siya ni Marcelo ng kakaibang tapang na magagamit niya sa kanyang negosyo. Magkakalaban din ni Tanggol itong kanyang kapatid na si David na nagpapanggap bilang siya sa kanyang ama dahil siya rin ang mamamalakad sa negosyo na dapat sa kanya ipamamana. Ito rin ang magiging malaking tanong. Magkakasundo kaya rin ni Tanggol itong apo ni Don Facundo na ito nga si Pablo? Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinip na Batang Quiapo.